ng mabuting balita. At ang mabuting balita daw po yan. For I do believe, ginawa ng Diyos ang hell para kay Satan o para maparusahan si Satan. Tama? Ganun pa man, si Satan kasi naghanap ng damay. Siyempre, alam niya na mapaparusahan siya. Talagang kung ano-ano panlukso lang ginagawa niya sa iyo para masama ka. Imubulit ka niya, ititim ka niya magkasala na siguro marami siyang kasama. Tama? Kung ikaw nga naman alam mo mapaparusahan ka na, ay maging paghanap ka lang kasama. Tama po? Ganun po yung nangyari. But, salamat po sa Diyos. Salamat po. Ang sabi po dito, but the gift. Pag sinabing but, ngunit, tinawag na yung mga pangalan natin eh. Leslie, JM, Jay, Ate Grace, Roland, Jason, Ruby, Edward, Gary. Kayo ay hinahatulan, kayo ay napatunayan nagkasala at nahuli sa akto ng pagkakasala. Hindi po kami nagkasala. Tignan mo yung CCTV. Para kami yung Miguel. Kaya kita-kita na ganitong oras, ganitong petsa, akala ikaw wala may nag-isa sa dilim mo ginawa, pero sa harapan ng Diyos, ginawa mo yan sa ilalim ng sinag ng araw, sa ilalim ng katanghalian tapat. Akala mo ikaw lang mag-isa, pero hindi mo pa alam, libo-libo kami na nanonood sa'yo. Dobra, no? Lahat kayo ay napatunayan ng nagkasala at ang hatol sa inyo ay pangwalang hanggang pagkaiwalay sa Diyos. Doon pumasok yung verse. But, ngunit, mayroong isang, pag narinig mo siguro lahat tayo, pinusasan na, pero sinabi, ngunit, in other words, wait! Akala mo dagdag kaso eh, wait! Ngunit, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang gan sa pamagitan mayroong sa tao ng lasa kamay. Punong-puno ng tikmak ng loob ng kanyang David. At ang sabi, ako ang nagbayad sa bayaran ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yung parusa na dapat para sa iyo at para sa akin, ay nagbayad ng Diyos. Kaya habang pinapato siya, sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila lubos na unawa ng kanilang ginagawa. Ngayon, ang tanong sa iyo at sa akin, are you willing to accept and to receive this free gift of God, which is the eternal life, o buhay na walang hanggan o kaligtasan? Pagtatanungin ko kayo kay Lester, are you willing to receive and to accept itong regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan? Wala pong pagpupwersa, wala pong that is your personal feeling po sa Diyos. At ang bawat isa po sa inyo. Ngayon, kung willing po kayo na tanggapin itong libreng kaloob ng Diyos, I challenge you to stand up with your faith. Kahit sino man po sa inyo. Kung gusto niyo tanggapin ang libreng kaloob ng Diyos po ito, inaanihan ko po kayo ito. Sorry. Hallelujah. At yamang willing po kayong tanggapin, mayroon pong pamamaraan pa, mayroon pong kaparaanan na para natin ito matanggap. At ito po ay walang iba kundi the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. In Christ means Kristo, tagapagligtas. Lord means Panginoon. Kung tatanggapin mo daw si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Amen? Sapagkat naniniwala po ako hindi po natin kaya. At hindi po natin kayang bayaran ng kaligtasan. Masyado pong mahal. Kaya po mayroon na nagbayad para sa atin at ngayon binibigay na sa atin bilang regalo. Kung willing ka po at ready na, let's bow our head. Tandaan mo lang tong 3 puntos po na ito. Aminin po natin na tayo magkasala. Let's believe na binayaran na po ng Panginoon sa lahat ng kabayaran sa ating mga kasalanan. And let's confess that Jesus is our Lord and our Savior. Akala niyo po wala pong nangyayari but in spiritual warfare, something great ang nangyayari po as we declare the name of Jesus. Let's pray po. I will lead you. Ito ay simple prayer. Nakapaloob po itong mga sinabi ko po sa inyo. At ang panalangin po nito wala pong kapangyarihan. At magkakaroon lamang po ng kapangyarihan kung aariin niyo po ito bilang inyong personal na panalangin. It's between you and the Lord. I am just only a merely instrument of the Lord.
Let's pray po. Ama naming Diyos, maraming salamat po na ang isang taong katulad ko ay binigyan niyo po ng pagkakataon na makapakinig ng inyong mabuting balita sa bilyong tao dito sa mundo. Pinahintulutan niyo po na makarating ako ngayon. Maraming salamat po. Inaamin ko po, ako po ay nagkasala. Nakapagbabaliwala. Marami pong pagkukulang. At marami din pong pagmamalabis. Patawarin niyo nawa po ang isang taong katulad ko. Binubuksan ko po ang aking puso at ang aking isipan sa mga oras na ito. At tinatanggap ko po ang inyong libreng kaloob na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo. Jesus, nananampalataya po ako sa inyo. Kayo po ang aming tagapagligtas at ang aming kaligtasan. Binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap ko po kayo. Inaanyayahan ko din po kayo na manahan sa aking puso at sa aking isipan. Be my Lord and be my Savior. At tulungan niyo po ako na makasunod at makapagtiwala sa inyo po ng buong puso. Lord Jesus, magmula po sa oras na ito, hanggang sa huling hininga na ipapairam niyo po sa akin, tulungan niyo po ako na makasunod lamang po sa inyo. Sapagkat alam ko po na kung ako po'y hiwalay sa inyo, hindi ko po magagawa. Sapagkat ako po'y isang mahina. Kayo lamang po ang kalakasan ko at kayo lamang po nagbibigay halaga at pag-asa sa isang taong katulad ko. Maraming salamat po. Magmula po sa oras na ito. Jesus, you are my Lord and my Savior. And I am your servant. Maraming salamat po. At gamitin niyo rin po ang buhay na ito na maging daluyan ng inyong masaganang pagpapala sa aming pamilya, sa aking mga mahal sa buhay. Pakalinisin niyo po ang aking puso at ang aking isipan na nadumihan ng inyong banal na dugo. At ngayon din, I accept and I receive the cleansing power that comes from your most precious blood. Even the healing and miraculous touch, I receive it in Jesus' name. In your name, Lord Jesus. Ito po ang aming panalangin at pagsumamo. Maraming salamat po. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat po. Apiran mo nga yung katabi mo, sabi mo, that is the best decision na ginawa mo. Salamat sa Lord. So, let's unfold our week 3. Kasi po, hindi natin mapansin. Baka mamaya wala ng oras, no? So, our week 3, kasama pa rin po siya, nakapaloob pa rin po siya sa thematic message po natin. When we say thematic message, maraming salamat po. When we say thematic message, this is a series of a lesson or a message na inaaral po natin. Tama po? By episode or by series. Tama po? Ngayon, kapag na-miss mo yun, syempre, maano ka po. Kaya salamat sa Diyos, tuloy-tuloy mo lang. Amen? So, nandun pa rin po tayo sa thematic message entitled Dedicated for Eternity. Tignan mo yung katabi mo. Dahil tinanggap niya si Jesus, he or she is dedicated for eternity. Dalawa lang yan eh. It's either eternal tormention or torment or internal salvation. Saan? Pag sabi ko nga po sa inyo, kapag namatay tayo dito sa lupa, continuation pa rin pagdilat ng mata mo, kapag mainit, alam mo na.
Diba? Pero kapag di ba parang si Lazarong pulubi na punong-puno ng ketong, ang sabi niya, leprous man, ang sabi niya sa mga kasama niya, dahil natatakot siya, wala na pumapansin eh. Kasi at that time, nakakawa yung ketong. Talagang natatanggal po yung ilong, natatanggal yung tenga, ay pagka yung liquid po na yun, nadikit sa katawan mo, mabilis siyang kumalat. Walang iniwan po yun, no, nag-COVID, di ba, na-try po natin. Bumahing lang yung katabi mo, talagang napatalon ka, ni dalawang di pa kagad layo, bilis mo eh. Tapos spray ka pa ng alcohol. Psst, psst, psst. Di ba, no? Ang bilis po nating, ganun din po. Kaya sabi ni Lazarus, ilapit nyo lang ako sa gate or sa bakod ng mayaman, ng isang mayaman. Yun yung mayaman nandun. Kaya lang, imbis na bigyan siya ng pagkain, sabi niya, dahil mayaman sila, maraming handaan, at least, yung mga pinagtirahan ng mga kinainan nila, ng mga pinagpiestahan nila, pinagpig nila, maambunan siya. Wala pong ginagawa, hindi po nakakaranas. Ang nakakalungkot lang, aso po yung pumupunta sa kanya, at yung sugat niya, dinidilaan pa. Sobra, no? So, ganun po nangyari sa matandang si Lazaro, and at that time, na dumating na yung time niya, na kukunin na siya ng Lord. Isang pagpikit niya, dumilat siya ulit, wala na siya doon sa kinalalagyan niya ng marumi, mabaho, punong-puno ng sakit karamdaman. Alam niyo pa, pagdilat niya, nandun na po siya, nasa paraiso. At sabi po ng Biblia, inaaliw siya ng mga anghel. Hinahanap niya yung ketong niya, wala eh. Sobrang sarap po nun, no? Na kapag ka po dito sa lupa, mayroon man something sa iyo, nararanasan ka, sakit, pahirap, or kabigatan, kapag ka nasa Panginoon ka na, kapag dumating yung time mo na tinawag ka na pagdilat mo, inaaliw ka ng Panginoon. Sabi nga, in His presence, there is fullness of joy. Wala ka nang puproblemahin na, uy, magkakatapusan na naman. Uy, magpapayat ka naman. Uy, dami. Wala nang stress, wala nang pressure. Tama? Wala na po. Kaya nga, inaaral sa atin to sapagkat, sabi nga eh, mas papagpalit mo ba yung eternity sa buhay mo na 30, 40, 50? O let's say 60, 70, okay sa iyo yun? Sino dito sa tingin mo? Siguro mga abot pa tayo ng 80 or 90. Gusto mo ba yun? Ipagpapalit mo ba yung 90 years mo dito sa lupa na namumuhay sa kasalanan? Pagpalagay natin, umabot ka ng 90, masaya ka, pero alam mo sa sarili mo na there's something wrong sa ginagawa mo. Ipapagpalit mo ba yon for eternity? And how can we measure eternity? Sabi nga po higit po yan sa 1,000, higit po yan sa million, higit po yan sa billion. Eternity means infinite, walang katapusan. Napakasarap. Kung ikaw ay tinawag ng Lord na 33 years old ka na doon. Hindi mo na poproblemahin yung mga pinapahid-pahid o ano pa. Salamat sa Diyos. Sabi, naalala ko yung preach ni Pastor Edward nung last week. Hindi ka lang nakapagkilay, problemado na po. Sobra naman. Ano ba yan? Ano ba klase problema yan? Di ba? Ito eternity na. Tama? Sabi nga, we're living in the last days where yung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3 is naranasan natin. In the last days, perilous times or difficult times will arise. Mas marami daw ngayon magiging makasarili. They will be lovers of themselves, lovers of flesh, and lovers of money. Dati ang patayan paggabi lang eh. Ang nakawan paggabi lang, pagtulog na. Ngayon, kumakain ka lang ng lugaw, katanghalian, tapat hapon. Nakasalubong ka lang. Tama po? Di ba? Nakakalungkot. Meron nga pong isang nag-testify na 5,000, 10,000 lang ang buhay ng tao ngayon. Jesus, salamat po sa Panginoon na tayo tinuturuan at hindi tayo mapunta sa ganon. Amen? So, dedicated for eternity. So, ang title po natin is, alam niyo kung ano? Ba, may ganon. Praise God. For God's purpose only. Sabi mo, oy, for God's purpose only ka lang. Yung mga bagay na hindi gawain ng Diyos, hindi na dapat para sa iyo yun. Ako po dati,
Dati po akong manginginom, dati akong maninigarilyo, dati akong nakatikim ng drugs, dati akong nagmamariwan, lahat. Even lalaki, babae, lahat po yan. Ibato nyo na. Pero nung ngayon na sa Panginoon na, of course, tinalikuran mo na yun. For now, you are for God's purpose only. Sabi nga, enough is enough. Kaya nga tinawag ako ngayon na sa harapan nyo, tinawag na bilang maging pastor. Oh, Roland, ano ka na? Tama na, kota ka na. Kaya yung katabi mo, tabikin mo, oy, kota ka na din eh. Kota ka na. Kaya for God's purpose ka na ngayon. Amen? Dati for kung saan-saan kang purpose eh. Tama? Dati ano kayo? All purpose. Pero ngayon, for God's purpose ka lang. Tabikin mo, for God's purpose ka na ngayon. Amen? Yung dati nga na hindi pa nasa-cell group, pagka daw ino-overtake ka, nagmi-middle finger eh. Hindi ko lang magawa. Siyempre, pangit eh. No? Middle finger. Pero nung nasa-cell group na, gusto niyang, itinataas yung kamay niya, pero hindi na yung middle finger. Jesus! Salamat po sa Lord. Amen. Glory be to the living God. And our scriptures can be found in 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. I hope nababasa po ng karamihan. Now, may the God of peace Himself sanctify you completely. And may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Pwede po ba na can we all stand up? Then hawakan mo yung katabi mo while we're declaring this. In 1, 2, 3, sabi mo, now, may the God of peace Himself sanctify you completely. And may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ngayon, sagutin mo naman, salamat. Sige po, let's all. Salamat sa Lord. No? Yan ang kailangan natin ngayon eh. Someone na mag-pray, someone na mag-encourage sa atin, tama? Someone na mag-bless. Sabi nga sa panahon ngayon na punong-puno na ng stress, kailangan na natin someone na mag-bless. Tama? Someone na mag-encourage, someone na mag-build up. Amen? 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. And our objectives, yan ang salamat sa Lord. Our objectives is, number 1, to emphasize to every disciple the importance of consecration in our calling. Yes, ang Diyos ang magkakaloob, but we need to do our part. Amen? Ang Diyos ang magkakaloob, but we need to do our part. Hindi po pwedeng sabihin natin, Lord, sanctify mo ko. Lord, sanctify mo ko. Baka may bumabang malaking tsinelas. Kamo. Diba? Kaya sabi, to emphasize to every disciple the importance of consecration in our calling. Si Lord ang mag-sanctify, but we need to do our part. Amen? Pag sinabi ng Lord na magpatawad, magpatawad ka. Pag sinabi ng Lord magbigay, magbigay. Pag sinabi ng Lord na huwag, be patient, be patient. Amen? Pag sinabi ng Lord na go, step with faith, hakbang tayo. Amen? Mayroon nga pong kanta doon na narinig natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang... Diba, no? Pangalawa, to live a life that is holy unto our God. Salamat sa Lord. Sabi ng Joshua, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Kaya nga, kapag tayo minsan, ngayong araw, mayroon tayong nilalapit sa Diyos, mayroong inilalapit tayo na may sakit karamdaman, may butas ang puso, may ganito, ano man, may cancer, di ba? Nagko-consecrate tayo ahead of time. Nagpipray tayo, nagpapasting tayo, sapagkat ang sabi ng Diyos, consecrate yourselves. For tomorrow, the Lord will do amazing things among you. Kaya yung mga broken family, broken relationships, consecrate yourselves. Yung mga nagnanais na magkaroon ng breakthrough, consecrate yourselves. Yung mga nagnanais na pagpalain ng kanilang pamilya, may pinagpipray specifically sa kanilang mga mahal sa buhay, the answer is consecrate yourself. For tomorrow, the Lord will do amazing things among you. Sa mga single na babae, single na lalaki, ang hanapin nyo hindi yung pogi. Hindi rin yung pretty. Ang hanapin nyo yung may consecrated life. Kapag ka-consecrate yan, you have a better tomorrow. A better future. Kasi nga sabi ng Lord,
consecrate yourselves for tomorrow. The Lord will do amazing things among you. Amen? Salamat po sa Lord, no? Different from what we were accustomed to believe, the church, as we now understand, is the gathering together of people who were called out by God from the rest of the world for the purpose of winning world back for God and His kingdom. Salamat sa Lord. Dito po, iikot yung ano po natin yung mensahe. What is the church? Yun po yun. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng church is matagpuan sa 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation. Kaya sabi, be holy. Tama po. A royal priesthood. A holy nation. His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So, the church is yung mga tinawag sa kadiliman at ngayon nasa kaliwanagan. Sabi nga po hindi tayo hulog ng langit. Inugot tayo sa impyerno. Salamat, hulog ka ng langit dito. Inugot lang po ko doon. Tama? Kaya called out from darkness into His marvelous light. Yan, no? You are His own special people that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Like, ito muna yung gusto ko pong aralin muna natin itong introduction na to. As a church, again, church is not a building, but we are the church. Saan ba nanggaling yun? Ang sabi niya po dito, di ba? And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all that I have commanded you, and surely I am with you always to the end of the age. Yan po yan. Na sinasabi sa Matthew 28:18-20. Tinawag ka ng Lord from darkness so that you can proclaim the praises of His. Para pag sinabing proclaim, maipangaral, maipamalita ang kanyang kabutihan. Kaya sabi ng Great Commission natin, yung mapulpil to, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all the nations. Yun pala yung first and foremost purpose natin. Bilang tinawag ng Diyos, tinawag ka para ipamalita or ipangaral or ipabahagi ang mabuting balita na naranasan mo. Tama? Kaya nga sabi, kapag minsan nababalitaan nyo, isang binata, ni-rape ang 2 taong anak na babae. Dahil adik, ganyan, adik. Tapos minsan galit na galit tayo, no? Isang ganito, pinatay ang lola, pinasok ang bahay, ganyan. Alam nyo po, sino may kasalanan? Let's all be fair and let's all be realistic. Alam nyo po sino may kasalanan? Hindi po yung adik Hindi rin po yung kung sino man yung nagnakaw dahil sa ano pa man. Nagnakaw sa gutom, nahuli ng lola, pinatay yung lola, mga ganung balita. Alam niyo po sino may kasalanan yon? Ang may kasalanan po yon, ituro mo yung tayo, sarili mo. Ituro mo yung sarili mo dahil ikaw na tinawag ng Diyos from darkness at ngayon tinuruan niya ng katotohanan at ng mabuting balita, bakit hindi mo ipinapangaral yan? Bakit hindi mo pinagsasabi? Parang ikaw lang din yan, noon ako din. Kung ako'y lugmok pa rin sa droga, lugmok pa rin sa panginginom, baka ako din nakapang-rape, ako din nakapatay na. But thanks be to the living God na may isang taong naglakas loob at i-disciple ako. Ganon din sa bawat isa sa inyo. Marahil ikaw ngayon, baka nga tulog ka pa ngayon dahil sa hangover mo. Baka hindi ka sa kwarto mo natutulog ngayon, baka sa ibang kwarto ka pa natutulog. But thanks be to the living God, may isang taong naglakas loob na i-invite ka, i-disciple ka. Hindi mo alam yung kapahamakan in the near future, but ngayon, you're called out from darkness and transferred into His marvelous light. Kaya ngayon, isipin mo, isang milagro at himala na nandito ka ngayon. Tapikin mo yung katabi mo, oo nga, no, milagro at nandito ka. Amen? Kaya sabi ng Lord, hindi lang tayo tinawag, ipangaral pa. Amen? And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples. Mag-disciple daw tayo. Tama? Masarap i-disciple siguro yung mga mahal natin sa buhay. No? Ituturuan natin yung mga pangangaral ng Panginoon. No?
Huwag ganyan, mami. Mama, huwag ganyan. Nanay, mag-devotion tayo. 69 years old si nanay mo, ngayon, devotion tayo. Isusulat mo yung God's message, God's command. Praise God. Eh, what if one day, sabi ko nga, yung naipangaral mo, one day, darating ang time na manghihina ka rin. One day, darating yung time na you will need companion. One day, darating yung time, sabi nga, two are better than one. Sapagkat kapag nanghihina ka at nadapa ka, mayroong mag-aalalay sa'yo at mayroong magpapalakas. Eh, paano kung ikaw lang, hindi mo pinamamalitan, hindi nila alam. Tama po? So, one day, yung disciple mo, siya din ang mag-i-encourage sa'yo. Ang sarap nun no? Na yung disciple mo, siya naman yung mag-pray sa'yo. Pastor, pag-pray kita. Kuya Jay, pag-pray kita. Ate Grace, pag-pray kita. Pag-pray mo naman, ito lang yung sinisirat ko dati. Lord, salamat po. Ate Sonia, pag-pray kita. Oh, sarap, no? Ang sarap kaya ipag-pray, tama? Mas masarap din. Kaya nga, it's give and take principle. Hindi lang tayo yung pinag-pray, tayo din minsan ang ginagamit ng Lord to bless. Amen? Kaya tuloy-tuloy lang. Para magamit tayo ng Panginoon, consecration. Amen? Eh kung napuspos ka ng sama loob, paano ka mag-pray? Hindi, ang na-transfer sa kanya, imbis na mapuspos siya ng kagalakan, napuspos din ang sama ng loob. Ano po? Di ba? Lord, patawarin niyo nga po itong napakasalbahe na ito. Eh, pangit naman yun. Imbis naman na-bless yung pinag-pray mo, nagalit pa. No? Lord, talagang antigas ng ulo po nito. Mamaya, pag nilag mo, wala na yung pinag-pray mo. Di ba? Huwag pong ganon. Kaya nga consecration Consecration means pinapanatili mong clear yung conscience mo, at peace yung puso, may kapayapaan yung isip at puso, iniingatan natin ang ating pamumuhay. Sapagkat pag dumating ka sa time na yun, paano kung nanggaling ka sa pagkakasala, pag uwi mo, inaatake na ng heart attack si mama mo, paano mo ipag-pray? Alam mong kagagaling mo sa kasalanan. Lord, patawarin mo ako, Lord. Lord, patawad, Lord. Hindi na alam kung anong prayer mo Pero pag consecrated ka, kapag kami nakita kang ganun, Lord, maraming salamat po. I claim na pinagaling niyo na po si Mama. Pinagtatapik mo na Ma, tayo ka na. Parang yung mga inaalian ng demonyo. Di ba inaalian ng demonyo nilapit sa mga alagad ni Jesus? Si Jesus at that time nag-pray sa bundok. Kasama yung tatlo. Si Peter, si James, si John. Tapos pagbaba nila, nagkakagulo. Ang sabi ni Jesus, ano ba nangyayari? Sabi nung tatay, nung bata, Guro, dinala po namin sa inyong mga lingkod yung anak ko na simula bata, pinapahirapan po ng masamang espiritu. Sobra, no? Gano'n kaya kahirap yun para sa isang ama? Yung nakikita mo yung anak mo, inaalipin, pinapahirapan ng tormented ng masamang demonyo. Alam niyo yung mga batang mga nakaganon, may mga something na mental disorder, 100% demonic oppression. Gulat kayo? Pag-pray nyo, tayo minsan nagpipray kagad tayo ng healing. But we need to deal to the root cause. Kapag ka iyan demon possessed, i-rebuke mo yung demon, healing will automatically be there. Wala mo siya sakit Tamo si Lord nung minilapit na deaf and dumb, bingi at pipi. Anong sabi ng Lord? You, demonic spirit of deaf and dumb. Umayas ka. Agad nakapagsalita at nakarinig yung bata. Ganon ito din. Nilapit niya yung bata, sabi ng ama, kaya lang po hindi po na tulungan ng inyong mga lingkod Guro, kung may magagawa po kayo, please po tulungan niyo ako. Tulungan niyo na po. Sabi ng guro, may magagawa. Napakaganda ng sagot ni Jesus Sabi niya, kung may magagawa, alam mo ba na mapangyayari ang lahat sa lahat ng mananampalataya? Kung mananampalataya ka lang, walang imposible. Talagang maghapon pala pinapaalis yung demonyo, hindi po mapaalis. Talagang pinapalipit yung bata. Ang sabi nung nakita ni Jesus yung bata na minalian ng demonyo, ang sabi lang ni Jesus, psst! Sobra! Gano'n lang, tapos, painumin nyo na ng kape. Sobra naman kayo, painumin nyo yung tubig. Hindi, kidding. Just kidding aside, walang kape doon. Diba? So, ang gusto kong kunin nyo doon, kapag ka-consecrated ka, yung authority and power ng Panginoon magpo-flow sa'yo. Isipin mo yun? Maghapon nila tinayin, Jesus! Ikaw naman. Napagod.
Alam na, Jesus! Nangyari po sa amin yun eh. Ako po, nangyari po sa amin yun maghapon. Hanggang sa nakatulog na kami madaling araw, hindi pa rin maalis. Hindi pa rin maalis eh. Alam nyo, natulog na kami sa sanctuary. Noong natutulog kami sa sanctuary, may isa nagbabantay. Salitan eh. Oh, ikaw naman. Eh, lahat kami nakatulog. Nung nagising ko, nasa na? Sobra naman. Ang lesson po noon, sabi nga, live a consecrated life. Bakit ka mo? Hindi natin alam kung kailan darating testing. Eh, at that time, nakabusog na busog kami. Ang dami pinagkwentuhan na, busog pa. Kung pala siyang busog na busog. Oh, didigay-digay ka pa. Diba? Kaya nga mensahe dito, live a consecrated life. Sapagkat hindi mo alam kung kailan kakailanganin ka ng Diyos. Amen? Kakasangkapanin ka ng Diyos. Again, isa lamang po yan eh, para makuha niyo yung pinaka-picture. Kapag kainom ka ng tubig o kakain ka, gagamitin mo ba yung platong may pinagkainan na? Gagamitin mo ba yung basong madumi? Hindi, tama? Eh, ikaw pa naman, di ka naman talagang gagamit. Di mo talaga gagamitin yun. May alam na to? Ay. So, ang mensahe po doon, ang ginagamit ng Diyos, yung mga malinis. Nakuha nyo? Kaya tayo, sabi nga, wala namang perfecto sa atin. Ang sabi ng Lord, 1 John 1:9, if you confess your sins to God, hindi ka lang niya papatawarin, lilinisin ka pa. Okay ba yun? So, bagamat sige, nagkasala ka from nung bata ka hanggang kaninang umaga, nagkasala ka. But the moment you confess it to the Lord, you ask for forgiveness and you simply repent. Our God is faithful. Hindi ka lang niya papatawarin. Lilinisin ka pa niya. Amen? Glory be to the living God. Sabi niya, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to observe or to obey everything that I commanded you. And surely I am with you always till the very end of the age. Sino ang gusto dito na nais kasama palagi ang Panginoon? Mag-disciple ka. Yung kanina gustong kasama si Lord. Amen! Nung mag-disciple ka, wala na, nag-aim na. Ilan na lang. Di ba? Sino dito yung gusto mo palaging kasama ang Panginoon? Yes! So, mag-disciple ka. Yes! Ang gagaling ng mga estudyante na nyo sa lata. Praise God. Salamat sa Lord. No? So, dito po, tignan nyo po. History tells us that this was misunderstood by the Romans in launching the military crusaders in the 11th century. Punta tayo sa history. Tama? Kasi sabi ng Lord, di ba, kahit nung nandun pa tayo, di ba, pagkatapos ng misa, ipalaganap yung mabuting balita. But, this is misunderstood nung mga time ng 11th century. Kasi yung Pope, tsaka yung mga kings o yung mga hari ng Western European, nagbuo sila ng alyansa at nagkaroon sila ng crusade. Yung tinatawag na, yan, yung mga nananakop. Nananakop po sila para puwersahan na ipangaral ang mabuting balita. Kasi pag slave nga naman, pwede na lang ituro yung pagiging Kristyanismo. Tama? Kaya sabi, tingnan niyo po yan, no? Where they taught the non-Christians and forced them to embrace Christianity. Crusaders, sabi niya, crusades are military campaign organized by the Pope and Western European Christians in order to take back land in Near East, advancing Christianity which had fallen under the control of Muslims or pagan worship idols. Noon pa lang nagsasakupan na sila. Di ba? Kaya even Old Testament, ang sabi ng Lord, di ba? Ubusin mo yan sapagkat pagan worship yan, baka magaya ka nila. Hanggang sa nadala rito, kaya lang mali ng pagkaunawa. Ipalaganap niyo ang mabuting balita. Ito iba ng papalaganap. Talagang by force, by digmaan. May pananakop. Tama po? Sabi niya, tignan niyo po. Iyan o. Ito, tignan niyo. Kilala niyo to? So, even us, na-experience natin to, our own history. Sino yung taga-Pilipinas dito? Tells us that in 1521, Portuguese explorer led by Magellan. Kilala niyo po yan? Hindi si Ahmad yan, ha? Magellan. Nung dumating po siya sa Pilipinas, way back March 16, 1521. Sipin nyo, dumating po siya sa isla ng Humunhon. Diba? History po. Bigyan natin tayo sa history. Then, of course, dala din na yung Kristyanismo. Tama po? Yan, may mga leaders na nakausap siya doon. Then, nagkaroon po ng first mass sa Limasawa.
sa lugar na Limasawa. Siguro to March 31 na po ito. March 28 or 31. 1521 pa din. Ama? Sa Mactan? Tagaroon po kayo, te? History, di ba, no? So, nung pagkatapos sa Limasawa, nakapunta naman po siya sa Cebu ng April. The same year, 1521. Kaya nga, doon po ngayon sa Cebu, bit-bit yung cross ni Magellan. Nakuha niyo po? Di ba hanggang ngayon, mayroon po doon monumento na nandun yung cross ni Magellan? Yan po, nagkaroon sila nagdiwang po dyan. Kaya lang, mayroong isang lugar kung saan sa Mactan, hindi tanggap si Magellan. Nakuha niyo na yung history? Ito po nag-umpisa na kung tutuusin pala, hindi tayo mga Kristiyano. Hindi tayo mga Christians. Dahil ang ninuno natin, it's either Muslim or worshippers or pagan worshippers. So, nung nagpunta si Magellan po doon sa Mactan, doon naman po nagkaroon ng matinding digmaan laban sa kanya. At of course, yung nakalaban niya doon, yung pinuno nila at that time, yung leader ng Mactan at that time, yung dato nila na si Lapu-Lapu. And si Magellan po, napatay po niyang mga ng mga soldiers or warriors po ng Mactan. Kaya ngayon, I believe, yung Mactan pinalitan na ng Lapu-Lapu City. Di ba? Ano po? Oh, praise God. Nakatouch pa rin tayo ng history. Salamat sa Diyos, ano? Amen. So, iyan po yun. But, again, sabi ko sa inyo, yung advancing ng Kristyanismo nila at that time, hindi po ganun sa inuutos ng Panginoon kasi misunderstood eh. Na-misunderstood po nila. And actually, ang sinishare po nila is yan po yung Romano-Katoliko. Okay ba yun? So, alam niyo po ba na ang ibig sabihin ng salitang Katoliko or Catholic come from the Greek word means Catholicos, which means universal or in general. Kaya kapag kami nagtanong sa inyo, ako po Catholic pa rin ako. I am a Catholic Christian. I am a Catholic Christian. Catholicos means in general or universal. Church means, maaral natin mamaya, ecclesia po yun. It comes from the word ecclesia. The Greek word ecclesia. The called out ones. That is ecclesia. So, Catholicos means general, universal, ecclesia, called out ones. Yung mga tinawag ng Panginoon sa pangkalahatan. So, pag pinagsama natin yun, Roman Catholic, Catholic Church or Catholic Christians. Kaya lang, ang nangyari, dahil ito'y mga taga-Roma, bit-bit nila yung Romans na mga nakaugalian or na traditional nila, ang tawag dito, mga kaugalian at mga traditional beliefs, mga kultura. Kaya marami tayo din natutunan sa kanila. Di ba? Kahit yung sa atin, nung sinakop nila tayo. Kaya kapag ang Catholic, nilagyan mo ng Roma Catholic, pinagsama mo na yung kultura ng isang gobyerno sa religion. Mali na po yun. Alam niyo po ba na mayroon ding Greek Catholic, Orthodox Catholic, Spaniards Catholic? Marami pong Catholic na ibig sabihin. Kaya again, sabi ko sa inyo, we are all Catholic. Catholic lang. Catholic Christians. Kasi pag sinama mo na, even Orthodox Christians, mayroon pa rin silang ibang kaugalian na sinama. Marami tayong natutunan sa kanila na hindi po nasusulat sa Biblia. Like yung, di ba, pati yung pagpipinitensya, pagpapapako sa krus, pagpapahirap, doon di po natutunan. And ang tinuturo po nila dati, ang salvation daw na nabibili. Hanggang ngayon, mayroong ganong kaisipan. Even nga pagpipray ng kaluluwa, may bayad eh. Salamat, buti mo, nag-agree kayo. Mukhang parang kanina, hindi kayo naniniwala pa eh. Magkano na ngayon ang bayad sa pagpapanalangin sa kaluluwa? Di ba may mga ganon? Kaya sa kanila, ang salvation, nabibili. Which is, hindi po, salvation is free. Di ba yung kanina tinanggap natin? At ang salvation, ang Diyos lang makapagbigay. Hindi po pare, hindi rin pastor, hindi rin church. Amen? Yun po yun. Kaya pag tinanong tayo, we are all, yes, kapag kami nung nagtanong sa inyo, hindi Catholic ko ako eh. We are all Catholic. Nirespeto natin yun. And we all acknowledge we are all Catholic Christians. Amen? Ang sabi nga po, ang Catholic means in general or universal.
Pangkalahatan yun. Kaya nga, body of Christ, marami. Tama? Sabi po, tignan niyo po. Dito po. The real meaning and significance of the church. The word church came from the Greek word ecclesia, which means called out, which means also the assembly of the called out ones. Pag sinabing church, ito po yun, yung pagtitipon ng mga tinawag ng Diyos. Amen? We are the church. Amen? So, in the vast majority of its New Testament occurrences, the word ecclesia is translated church and thus referred to a religious gathering. The Church of Christ refers to an assembly of people gathered out of darkness into the light of the Lord and Savior Jesus Christ. Yung mga pagsasama ng mga tinawag, kaya sabi ng Panginoon, di ba, sa bawat 2 at 3 na titipon sa pangalan ko, nandun ako. Amen? We are not only called out, but we are called out and called together with a purpose. Hindi lamang tayo tinawag ng para magkanya-kanya, hindi po. We are called out to be called together. Magsama-sama. Wala pa ako nakitang body na hiwa-hiwalay. Parang kinapchap mo no? Magkakasama yon kasi may pinapagawa ang Panginoon sa atin. In Acts chapter 2 verse 44, they are worshiping together, they are giving together, they are praying together, and they are serving together. Ganun po yun. Kaya sama-sama tayo. Kapag sinabing, tara, mag-church tayo. In other words, tara, magsama-sama tayo sumamba. Tara, magsama-sama tayo. Tara, mag-church tayo. In other words, tara, mag-assembly tayo. Magsama-sama tayo manalangin. Magsama-sama tayo magbigay. Magsama-sama tayo magpuri. Katulad ng ginagawa natin. Tama? Nagsasama-sama tayo sapagkat we are the called out ones. We are the church. To called out together. To be called together with a purpose. May pinapagawa ang Panginoon. Amen? Hindi ka tinawag ng Panginoon na parang wala lang. In other words, huwag mong gamitin daw ang kalayaan mo na masunod mo yung hilig mo ng laman. Tinawag ka ng Diyos with a purpose. Tama? So, sabi nga po, tignan nyo, for we are co-workers in God's service. You are God's fields, God's building. Sipin mo, so palagi natin sinasabi, the church is not the physical building, but the church is we. We are the church, and we are God's building. Amen? Dito po natin malalaman, tingnan nyo po. Sabi niya, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come, and had put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. Head to the church, which is his body, the fullness of him that filled all in all. In other words, sabay-sabay nating basahin. The church is the body of Christ, and He is the head of the church. Amen. Pangalawa po, do you not know that you are God's temple? Ikaw yun. Dati nagagawa sila ng templo. Pero yung templo na yun na durog, nabasag, yung mga bato nagkadurog-durog na napulbos. Ngayon, nasa na yung templo ng Diyos? Tapikin mo yung katabi mo. Di mo ba alam you are God's temple? And that God's Spirit dwells in you. Nandiyan na yung Holy Spirit sa atin. Sabi nga, may warning dyan Tignan niyo yung warning. And we are warned not to destroy the temple by harming or discouraging its people. Kaya wag mong sisirain yung katabi mo. Wag kang maninira ng katabi mo. Wag mong ibubulit sila sa pagkakasala. Sabi ng Diyos, kapag ka dinestroy mo yung temple ng Diyos, mananagot ka sa Kanya. Diba? Kaya yung katabi mo, again, tapikin mo, you are God's temple. Ingatan mo yan. Huwag mong ibubulit yan sa pagkakasala na siya'y masira. Dati ganun tayo no? Kaya pala dati tayo yung malalakas na mag-aya. Tara pre, inom tayo. Ako nang bahala sa pulutan. Ako nang bahala. Talagang ikaw yung promotor na magsira ng mga templo ng Diyos. Tama? Sino po yun? Para pastor, ikaw lang ata. Para ako. Pre Yosef. Di ba? Gamitin mo to. Tayo yung mapagbulit, mag-away kayo. So, in other words, hindi natin nauunawaan masyado, we are deceived. Ang ginagawa natin, sinisira natin ang templo ng Diyos. For the temple of God is, tapikin mo ulit yung katabi mo. Yan ang templo ng Diyos. God's temple. God's temple. Praise God. Salamat sa Lord. No? Again, the church is the kingdom of Christ, meaning that Christ rules over His people
as their spiritual king. Ang sabi ng Colossians 1:13-14, He has rescued us from the domain of darkness and transferred us into the kingdom of the Son He loves. Niligtas tayo ng Diyos doon sa kaharian ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. In Him, we have redemption, the forgiveness of sins. In other words, the church is the kingdom of Christ. And Christ rules over us as their spiritual king. Kaya sabi ng Matthew 6:33, di ba? Una sa lahat, pag sumikapan nyo na kayo mapagharian ng Diyos. Paano natin malalaman na tayo napapagharian ng Diyos? Kapag ang kanyang mga batas, this book of the law, ang kanyang mga salita, ang nagmamando, ang nakikita na sa pamumuhay mo. At that time, napapagharian ka ng Diyos. Walang iniwan yan dito sa kingdom of Qatar. Paano masabing nagpapasakop ka at inahaya mo magharian ka sa iyo? Masasabi mo yun kapag sinusunod mo yung kanilang mga batas. Pag sinabi ng Qatar, huwag kang magtatapon ng dumi dyan, huwag kang magdudura, hindi ko gagawin yan. In other words, nagpapasakop ka. Amen? Ganon din, kapag sinusunod mo ang salita ng Diyos, in other words, nagpapasakop ka at maghari ka sa buhay ko. Amen po? Ano pa? Wives! Ephesians chapter 5, verse 22-23. Submit yourselves to your own husband. Sino dito yung mga asawa? Babae. Tapikin mo. Pwede po bang pakitaas yung mga asawa ng mga babae dito? Praise God. Wala. Totoo. Sabi po, tingnan nyo. Wives, submit to your own husband. Submit yourself to your own husband. Sa iyong asawa, ha? And as you do to the Lord. Submit mo daw yung sarili mo sa asawa mo na parang ginagawa mo para sa Panginoon. For the husband is the head of the wife. Kahit yan ay payat, kahit yan ay maliit, kahit yan ay walang trabaho sa ngayon, but he is the head. Amen? Kasi mas madali nga naman daw pong mag-submit kung mayaman or kung ano, di ba? No? Pero, for the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church. His body, for which is He the Savior. In other words, Jesus is the Savior of the church. Si Jesus ang ating kaligtasan. Amen? Yun ang ibig sabihin nun. Kaya sabi sa Ephesians 5:22, mga asawang lalaki naman, mahalin niyo yung inyong asawa. Amen? Mahalin niyo po yun. Of course, kauna-unahan dyan, magrespetohan kayo. Para ang babae magsasubmit. Kasi, I do believe, yung pag-submit niya, na-earn yun. Hindi mo po pwedeng, submit ka, binato ka na ng kawali. May lumipad na baso. Ala na, di ba, no? Ay, kaya, ang kauna-unahan dyan, Ephesians 5:21, respect each other. Tama. Then, kapag ka nandun na yun, pag sumikapan mo na yun, wife, submit. Mayroong isang pastor, tinanong niya, sino dito yung mga may asawa na? Nagsitayo yung mga lalaki. Sino yung mga, anong tawag doon? Sino yung mga nagdidesisyon sa pamilya nyo? Kasi talagang may gustong alamin yung pastor na nagmiminas. Sino yung nagdidesisyon sa pamilya nyo? Sino yung nagli-lead? Sino yung nagdidesisyon sa pamilya? In other words, sino yung sa pamilya who takes the major decision? Lahat talagang tumayo yung mga lalaki, nagpunta doon. Yung isa na iwan. Ang sabi niya, bakit? Sino nagdidesisyon sa inyo? Yung sabi nung lalaki, hindi, pastor, ang lahat po kasi nang nagdidesisyon sa amin, mga minor lang naman, yung asawa ko. In other words, mapa-major, mapa-minor lahat, minor, sige ikaw na bala. Huwag ganon. Hindi rin magsasubmit yung asawa natin kung hindi tayo marunong manindigan. Tama? Salamat sa Lord, no? Ba't napunta tayo doon? Jesus is the Savior of the church. Amen? Sa church tayo. So ito na po. The church, Greek word ecclesia, out of or out from, and kaleo, called or summoned. The invisible church means the called out ones. Tayo yun, the spiritual church. Called out from death to life,
Called out from darkness, dati sa kamatayan, ngayon sa buhay na. Amen? Called out from darkness, sabi nga ng Panginoon, ang sino mang manampalataya sa akin, mamatay man, muling mabubuhay. Amen? For I am the resurrection. Salamat sa Lord, no? Kaya one day, magkikita-kita tayo doon, may nauuna lang. Huwag kayong malungkot kapag may nauna sa atin. May nauuna lang. Amen? Hindi na condolence. Sabi mo, congrats, nauna ka na. Di ba? Opo, kasi hindi na nila, nasa Panginoon na siya eh. Alam niyo po, mayroong perfect. But that perfect is sa paningin lang ng Diyos. Kapag ka na-serve mo na yung purpose mo, it is masasabing perfect na sa paningin ng Diyos. Kukunin ka na niya. Mas maigi yun kaysa magkasala ka. Di ba, no? Salamat sa Lord. Called out from darkness into light. Ang salitang condolence doon sa wala pa sa Panginoon. Nakikiramay ako, nalulungkot ako para sa iyo. Diba? Kaya sabi, you cannot say rest in peace if he or she will go to hell. Paano masabing rest in peace? Diba? Kaya sabi din niyo, called out from darkness into light, called out from impure to a holy living. Called out from Satan's kingdom into God's kingdom, yung binasa natin kanina. And called out from the same lump of sinful humanity, set apart for honorable use. And that is for God's purpose only. Amen? So, ecclesia is the original term we know now as the Church of Jesus Christ. The intention of our Lord in building and establishing His ecclesia was clear in Matthew 16:18. Ano sabi doon? And I say to you that you are Peter, and on this rock, talagang inano po kasi natin eh. Aralin natin, pagbulay-bulay natin ha. Kailang. And I say to you that you are Peter, and on this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Sabi niya, you Peter. Peter, maliit na bato yun eh. Sa salita po nila. And on this rock, ano yung rock na yun? Sino yung rock na yun? Ano ba yung rock na yun? And on this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kapag ka yung rock na yun, sa rock ka na yun tumayo, sabi, the gates of hell shall not prevail against it. Hindi ka, you are untouchable. Aralin natin, ano ba yung rock na yun? Sabi ng Psalms, truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress, I will never be shaken. Nagkakaroon na kayo ng knowledge and wisdom kung ano yung rock na yun? Ang sabi pa, tignan niyo po, sa Psalms 95 verse 1, come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Kaya pala pagka sinasabi mo, ito na, ready na kayo? Kapag sinasabi mo, Jesus! Yun. Nasusunod mo yung Psalms 95. You are shouting aloud to the rock of your salvation. You are shouting the name of Jesus. Sabi nga po, may nabasa ako dati nung nasa industrial pa ako, pero hindi pa ako Christian. Sabi niya doon, nakalagay sa may, ang tawag doon, locker. Jesus is the rock that makes my life roll. Praise God, rock and roll eh, no? Ang galing to. So, salamat sa Lord, no? Tignan mo po, yan na, makita natin. So, when we say the rock or the cornerstone, yan pong ibig sabihin yan. Pag sinabing cornerstone, sa mga builders, yan yung pinaka, batong panulukan o yung pinaka-foundation. Di ba kayo, Lester, no? Pinaka-pundasyon po yun, yung mga bato. May mga pundasyon yan eh. So, yan po yun. So, the rock, sabi niya, di ba, and on this rock. In other words, and on this foundation. In other words, walang ibang foundation kundi si Jesus. Si Jesus ang pundasyon mo, doon ka i-build niya. Si Jesus ang pundasyon natin. We are the church. Ang foundation ng church, si Jesus. And He is the head. Siya yung foundation, siya din yung head. He is the beginning, He is the ending. Praise God. Sabi niya, the stone the builders rejected has become the chief cornerstone. Makikita mo po yan sa Psalms 118 verse 22. Sa Old Testament pa lang. Pinuropisay na ni King David. Nung dumating sa Matthew chapter 21 verse 42, ang sabi, Jesus said to them, have you never read in the scriptures? Kasi tinutulig sana siya eh. Nire-reject na siya, pinipersecute na. Ngayon, ang sabi niya, have you never read in the scriptures that the stone the builders rejected has become the chief cornerstone?
this was the Lord's doing and is marvelous in our eyes. So, yung palang pinaka-cornerstone, nang sinabi niyang, in this rock, I will build my church. So, ito si Jesus. Ngayon, tinawag ka you're called out from darkness, ito ka na ngayon. Ito si Ma'am Ruby, ito si Kuya Jason, itong bato dito, si Kuya Jay, si Kuya Gary, si Kuya Lester, nandun na sa taas. Kuya Lester, sila Ate Sonia, nandyan lahat yan. But our foundation, the chief cornerstone is none other than Jesus. Nakita nyo? Kaya yung mga inilalapit ng Diyos, bato yun na nilalagay dyan. Nakita nyo? Para walang iniwan yun sa mga mason na abot mo yung hollow blocks. Napindot ko. Sorry, balik natin. Kaya minsan, tinanong ko po yung pastor po namin noon. May nag-invite sa amin. Pero nawala. Sabi niya, Pas, bakit? May tanong ba kayo? Sabi niya, Pastor, bakit nasaan po yung nag-invite sa amin? Nawala na. Ano lang si Pastor. Tapos sinagot niya. Sabi niya sa akin, alam mo kapatid, meron kasing mga kumukuha lang ng bato at meron nagdadala nito. Tapos yung mga pastor, sila yung nag-ayos. Pero walang ibang pundasyon na inilatag na nailatag na, kundi ang Panginoong Hesus. Kaya nga, bago tayo magbaba ng mensahe, inilatag muna natin yung mabuting balita, which is the foundation, Jesus Christ. Kahit anong share mo kung hindi niya tinanggap si Jesus, wala ding foundation, mabilis lang din gumuho yun. Kaya ang foundation mo ngayon si Jesus. Pupuno. So marami lang ilan sa inyo, tayo yung tinawag na kumuha ng bato para mabuo yung... And gusto mo ba na makasama yung mga mahal mo sa buhay? Dalhin mo sila sa Panginoon. Para maging called out once na magsama-sama. Amen? Nakuha nyo na yung eklesiya? Nakuha nyo na? Na-picture out nyo na yung the real meaning of ecclesia, the real meaning of church. Hindi ito. But we na nagsasama-sama. Amen. Ang foundation natin, si Jesus. Amen? And He also the head. Amen po? Kaya sabi, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household. Sabi na, hindi ka na tagalabas, tagaloob ka na. Tabi mo sa tabi mo, hindi ka na tagalabas. God's household ka. Kaya yung kanta na, I love this family of God. So close. Yakap mo, no? Needed into one. Niyakarak tayo. May ganun ba yun? Praise God. Dapat sa Lord, di ba? Ang sabi niya po, tingnan niyo po, but built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Even yung mga nauna sa atin, mga apostles, prophets, wala silang ibang foundation na tinuturo kundi si Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. In Him, the whole building is joined together. Nakita nyo, nagkakaroon ng linaw? In Him, in Christ Jesus, who is the chief cornerstone, the foundation, the whole building joined together. Kaya dahil sa Panginoong Hesus, kaya lang tayo nagkakasama-sama. Dahil kaya pag tinanong mo, bakit ka po, hindi kay pastor, hindi para kay the Lord Reigns, hindi. Para sa Panginoon. Kaya dahil sa Panginoon tayo nagsasama-sama. Tapikin mo yung katabi mo, salamat, no? Salamat sa Lord. Praise God, salamat po. Amen? Kahit sa cell group yan, nagsasama-sama kayo doon dahil sa Panginoong Hesus. Minsan nga, may tampuhan, may galitan, may sama ng loob, pero dahil sa Panginoong Hesus, binibuild together ulit kayo. Kaya yung mga broken relationship, dahil nasa Panginoon ka na, it will be joined together. And rises to become a holy temple in the Lord. And in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by Spirit. Sabi ng Lord, if there are 2, 3, pinakamababang bilang, may 2, 3, church na po yun. Sapagkat nandun na nananahan ng presensya ng Diyos. Yung dating presensya ng Diyos, yung dating templo niya, ginawa ni King Solomon, doon siya, yung tabernacle nila Moises, Holies of Holies, doon siya nananahan. Pero ngayon, ang templo ng Diyos, sa bawat 2 o higit pa, nandun ang presensya ng Lord. Eh lalo kung ikaw mag-isa, nandun din ang presensya ng Lord kapag ikaw at ang Panginoon. Amen? Bawat 2. Siyempre, isipin yung pinakamababang bilang. Kung hindi na kailangan ng calculator, pinakamababang bilang, bigay mo 2 na may agreement. Tama? Hindi, mahirap naman kasi mag-agree ka mag-isa mo, no? O, punta tayo. O, sige.
Hindi naman no? So, in Matthew 11 verse 12, ito na po. From the days of John the Baptist, until now, hanggang ngayon, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, and forceful men lay hold of it. Di ba, no? Alam niyo po, in other translation, talagang pinag-pray ko lang po, inanap lang. Dahil sa ibang translation na sabi niya, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence. And the violent take it by force. In other words, ngayon na nasa Panginoon na tayo, you will experience spiritual warfare. Talagang mayroong mga doon. But again, sabi, but the violent tayo yun Kasi we are already a more than conqueror. Kapag hindi mo pinaglaban yung pinagpipray mo, mawawala yun. Kaya sabi, but the violent take it by force. Di akin yan. Kaya di ba ang panalangin kanina kay Jesus, Lord, ano man yung mga ninakaw sa amin, balik niyo po. Kasi hindi ka po Lord, salbahe po si Satan, paluin niyo nga po. Walang ganon. Sabi, violence, take it by force. Kailangan mo na ikaw mismo. Mag-ano ka doon, you need to engage yourself in the spiritual warfare. Lord, ano mang planat gawa ng Diablo sa pamilya ko, inawasa ko sa pangalan ni Jesus. Ikaw mismo yung violent, take it by force. Hindi, Lord, baka naman po pwede sa akin naman ito. Hindi po. Nakuha niyo? Kaya nga ang prayer natin, ganun na may. So, the kingdom of heaven suffers violence, but the violent take it by force. Sabi nga, kapag ka naging kampante tayo, kapag ka naging babaya, yung mga pagpapala na dapat maranasan mo, nananakaw, nawawala. Hindi nawala ito. Tapikin mo yung katabi mo, dapat pala blessed na tayo, no? Siguro marami tayong pagbababaya. Ngayon, blessed lang. Blessed pa naman, tama? Pero dapat blessed na pala tayo, no? Nakita nyo? So, salamat sa Lord. Kaya, again, mga minamahal, huwag tayong magpabaya. Consecrated life. Consecrate. Amen? So, yan, no? Put on the full armor of God. Kaya nga may full armor Kasi nga mayroon, you are enlisted in a battle. You are in a spiritual warfare. Katatapos mo lang mag-pray, mag-devotion, paglabas mo, warfare na kagad. Pagbukas mo sa cellphone mo, hindi ka pa nga lumalabas, warfare na kagad. Di ba? Kaya sabi, put on the full armor of God. Ano pa sabi? Yan ganyan Reading from the context, there was a conflict against the gates of hell. Di ba? And the gates of hell cannot prevail against it. Kapag ka daw, nakatayo ka sa rock, which is sa Panginoong Hesus, you are, ready na ba kayo? You are untouchable. So, brano, you are untouchable. Pero kapag hindi ka nagpabayat na, lisat ka, yun na. Inihintay na ng kalaban yun na malayo ka. Sabi nga, sa kawan ng tupa, ang inaatake ng mga asong lobo, hindi yung marami, kundi yung nahihiwalay. Kaya maging maingat ka. Tapikin mo nga yung katabi mo, sabi mo, pagka ako'y naramdaman mo nahihiwalay, balik mo ako, Paalalahanan mo ako. Di ba? Kasi talagang you will be prone. Magiging prone ka sa anumang mga atake ng demonyo. Sira ang buhay, yung financial problem, lahat yan, sakit, karamdaman, pati pamilya mo damay. Kaya maging maingat po tayo doon. Sabi nga, gates of hell, which indicates the forces of darkness that had enslaved the world through sin and curse from Adam's fall until Jesus came. Kasi nakapasok yun nung nagkasala ating mga ninuno sa Eva at Adan. Yung kasalanan dumaloy, pati yung mga curses nun. Kaya nga yung iba, di ba? Yung mga ninuno natin, namatay sa sakit sa puso. Ngayon, nanikip yung dibdib mo. Naku, parang sakit sa puso din to. Bakit? Kasi si lolo ko at si papa ko namatay sa sakit sa puso. Hirapan ako. Bilang mo ako ng kopi. Diba? Ano ba yan? In other words, I do believe there's no such thing na yung hereditary disease or sickness. Curse po yun na dumaloy. Basahin nyo sa Exodus chapter 20. Ang lahat ng sasamba, gagawa ng imahe, ribulto, anuman, sumamba po doon. Yung curse ng Diyos dadaloy sa kanilang ikatlong kay kaapat na salindahin. Kaya si lolo mo namatay sa hika, ikaw din talaga, ito na, i-rebuke mo yun.
Ngayon na nasa Panginoon ka na, the curse has been cut off. Putol na yun. Kaya nga you are untouchable na invincible, invisible ka na. Hindi nasa na yung dating kasama ko. Nawala na. Hindi ka na nakikita ng demonyo ngayon. Manwala ka. In other words, you are covered by the most precious blood. Ako po, testimony ko nung bago-bago po ako. Then nakapag-encounter po ako, mas lalo po nagkaroon ng impact yung spiritual life. Kaya this coming June 5 and 6, sumama po kayo. Even si Kay Lester, ano po yun? Ano po kayo doon? Welcome po kayo. Pag mayroon pong church, paglabas ko sa pintuan, paglabas ko ng pintuan, kitchen po yun eh. Pagbukas ko sa kitchen, nagulat ako, tanghaling tapat, katatapos. Pagbukas ko ganun, nagulat ako, daming mga demonyo na nakapaikot sa akin. Yung demonyong may mga kung ano-anong armas, nakaredy na. Ang demonyo pala, hindi sila nag-aabang na nakaganon, na nakaganyan, na nakaupo. Hindi. Nag-aabang sila na talagang nakaredy na. Iba yung nag-aabang na nakaredy ng ganun. Kaya lang, ang nakita ko po, lahat tayo yun, ganun. Kaya hindi tayo pwedeng maging kampante kasi bawat isa sa atin may nakatutok na. Marami, napakarami. Kaya lang, ang nakita ko, alam niyo yung plastic balloon na kulay pula? Nakikita niyo yung plastic balloon, kulay pula? Nasa loob ako nung parang plastic balloon na kulay pula. In other words, kapag nasa presensya, nasa Panginoon ako, meron akong divine protection. Kaya kahit gustuin mo nila akong saktan, kahit anong level ng demonyo yun, hindi nila ako untouchable ako. Kaya lang, kapag nagkasala ka, yung plastic balloon na ganun kabilis pumutok, nako, sabi ko sa iyo, tsa! Kaya ganun kabilis, okay ka naman, pero konting pagkakamali mo lang, sobra ba't parang sira ka agad. Nakita nyo? Na-experience nyo ba yun? Okay ka naman, pero hindi mo napantayan, basag ka na. Ganun yun. Ganun po yung nangyayari, kaya maging maingat po tayo ngayon. Lagi kang, sabi nga, doon ka palagi sa parameter ng salvation. Doon ka palagi sa rock mag-stand. Amen? So the word ecclesia was a military terminology by mean extraordinary army. Isipin mo yung katabi mo, extraordinary army. It involved separation from the rest for special purpose, special training, in an important mission to win souls for Christ and make them His disciple. Not by sword or force of military struggle, katulad ng ginawa ng mga 11th century, but by the gospel of Jesus Christ. We are winning souls in preaching the gospel. Tayo yung mga sundalo na walang dalang baril. Isipin mo yun. Ang sundalo sa lupa, nakipagbarilan, nakipagpatayan. Pero tayo yung sundalo na may dalang mabuting balita. Amen? So I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Dadaan ka sa pagsubok. That is unavoidable. But remember the word of the Lord. Take heart. Have a cheerful heart. I have overcome the world. To be an ecclesia, we must live the life modeled by the Lord Jesus Christ. A holy and consecrated life and embrace the mission that He accomplished by His victory at the cross. That is the church that you now belong to. A church mandated to win people by serving them. You are winning souls by serving them. Sabi nga ngayon, as a disciple ng Lord, as a church, as ecclesia, you are winning souls. Hindi kung ano yung makukuha mo. Instead, kung ano ang maibibigay mo. Kaya, iwin natin to. Nagtatrabaho to sa GoSport. Baka may 50% discount tayo sa Adidas. Nalaman, ito, galing, nagtatrabaho po ito sa Jollibee. Tara, iwin natin. Self-group tayo doon. Ala po, hindi po iyon. Again, madali tayong matake. Para mainit na, ano. Or the Son of Man Himself came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Ang Panginoon nga, dumaba dito, hindi para siya paglingkuran, kundi para siya maglingkod. Since we, the church, is dedicated for God's purpose only, what does it take to accomplish the task? Number 1, live a sanctified life. 1 Thessalonians 4:2, For you know what commandments we gave you through the Lord Jesus. For this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality, that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor, not in passion of lust, like the Gentiles who do not know God.
Sapagkat you are called out from darkness na eh. Wala ka na sa kadiliman. Kung nasa kadiliman ka pa, okay lang. Ako nga po, hindi ko lang ma-share sa inyo. Kung ano-ano mga pinagagawa ko paglasing ako. Puro kadiliman eh. Tama? Pero ngayon, tapikin mo yung katabi mo, uy, wala ka na sa dilim. Tama? Sabi nga eh, kung dati nasa LGBTQ++ ka, may inyo pa eh, no? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sabi, day ka pa ng hayop. Yung hayop, di pumapatol sa kapwa niya lalaki. Di ba? Day ka pa ng hayop. Yung hayop, yung lalaking aso, hindi pumapatol sa kapwa niya lalaking aso. Dati, nasa ganun ka pa. Pero ngayon, malaki ng pinagbago mo. Kaya sabi, abstain from sexual immorality. Tapikin mo yung katabi mo. Abstain from sexual immorality. That each of you should know how to possess his own vessel in sanctification in honor. Pagka nararamdaman mong may sensation na, or kung ano pa man, pray, Lord! Diba? Parang hindi yung katulad ng dati na, Lord, takpan mo yung mata nyo. Hindi. Pag kami nakikita ka, ako dumating din po sa point na gano'n eh. Kahit gaano mga kaseksig. Kasi kami dalawa ni si Ate Sonia, magpapatotoo yan. Dati kami nag-work sa Forever Living. Talagang yung mga ano po namin doon, mga fitness, may mga model pa, sinend sa kanya, naging friend. May mga picture doon, mga nakaganon. Kuya, tignan mo yun ako, ano ba yun? Tanungin niya po siya. Minsan, ako yung sa kahera, may pupunta doon. Talagang payat. Kasi may mga fitness for 21 days. Talagang ang pangpapasexy. Talagang sexy gano'n. Sabi ka, gusto niya dito ka. Para ahas ka ako, ahas yung tingin ko eh. Bakit ka mo? Kasi ang sabi nga ng Lord, mahina ka na nga, lalapit ka pa. Tapikin mo yung katabi mo, mahina ka na nga, lalapit ka pa. Hindi mo talaga mapagtagumpayan yan. Diba? Mahina na tayo eh. Tama? Kailangan mong hakbangan. Kailangan mo umiwas. Sabi nga, flee from any sexual... mahina ka na nga eh. Lord, para ako nauupos na kandila. Ano ba yan? Diba? Mahina ka na nga. Wala po ni isa man sa atin na malakas. Kaya kapag nandun ka na, please, mark this word. Flee. Iwas ka na. Iwas ka na. Sabi nga eh, kapag ka nagpunta ka sa park, or kahit munta sa park, mayroon dumapong ibon sa ulo mo. Sino may kasalanan? Yung ibon o ikaw? Ako? Ikaw. Wala. Ako, sige. Ikaw ha? O kayo. Tayo, sabi nyo. Kapag ka ang ibon na dumapo sa ulo mo, nagkaroon ng salay, doon na siya nanganak. Sino may kasalanan ngayon? Ikaw o yung ibon? Yung ibon pa rin. Ikaw nga. Akala ko yung ibon. So, yung una, nung pumunta ka sa park, may dumapong ibon sa ulo mo, walang may kasalanan doon kay Lester. Diba, no? Wala pong may kasalanan. Pero, kung pinahintulutan mo na yung ibon nagkaroon na ng inakain, na nagkaroon na ng pugat sa ulo mo, ikaw na may kasalanan doon. Walang iniwan yun sa temptation. Kapag ka nagpunta ka sa Bellagio or sa Lucille, mayroong dumaan doon na talagang walang bra. Sabihin natin, sabi nga, let's study the word in a practical way. Tapos, ang igsi ng short. Kapag nakita mo yun, di ka pa nagkakasala doon. Ano ba yan? Pero kung susundan mo, doon ka pala nagkasala. Tama? Di ba, no? May nagsabi, Pastor, so ibig sabihin, matatalino yung estudyante. Magagaling talaga yung mga estudyante. Pastor, paano, so ibig sabihin po isang tingin lang? Di makasagot si Pastor, anong ibig sabihin nito? Anong paliwanan mo yung sagot mo? Anong isang tingin lang? So sabi niya, pagka dumaan, isang tingin lang. Mali po yun. In other words, kahit nag-browse ka sa social media, may nakita ka na nag-post na sexual doon. Di ba ang bilis natin? Hindi ka pa nagkasala doon, pero again, naiwan na sa isip mo yun. Kaya maging maingat kayo. Ang nagkasala, kapag nakita mo sa social media, hindi mo nag-pray na yung daliri mo eh. Tapos may gumanon pa. Ano ba yan? Click the link. Ano ba? Doon tayo nagkakasala.
Kaya nga, pagka dumating ka doon, sabi, abstain from sexual immorality, iwas kayo! Iwas kayo dyan! Bakit? Kasi madadapat, madudulas ka dyan kapag hindi ka umiwas! Tama? Iwas ka, hindi ka malakas. Malakas ako, binago na ako ng Lord. May cell group ako. Wala na. Sa susunod na Friday, ikaw mag-opening prayer, wag pa muna. Wala na, ano ba yan? Kaya maging maingat tayo, even ngayon pa lang itong mga social media, maging maingat po tayo. Amen? Amen po. Hindi amen, amin. Amin tayo sa Lord. Amen? Salamat sa Lord. Ingat, iwas kayo doon kasi nga tinawag na kayo from darkness into His marvelous light. Amen? Tinawag kayo ng Lord ngayon, ipang-model kayo, ito yung mga tinawag ko. Paano ipapakita ng Lord sa mundo yung mga tinawag niya kung ganun pa rin ang ginagawa mo? Sabi na, ito hindi na, para alanganin ako ipakilala to. Diba? Iyan pa rin ba ipapakita natin? Sabi mo sa katabi mo, binago ka na ng Diyos. Because of man's long enslavement to sin, our human bodies are marked with this weakness, sexual immorality, even after we were born into the kingdom of God, our soul and physical body are not yet redeemed. At the same time, we were given a new spirit. That is why we undergo the process of discipleship in order to put them under discipline and bring them order until our soul is renewed and our bodies change. Possessing our own physical body in sanctification is a decision, a commitment, and a hard work. Yes, binago na ng Lord ang puso at spirit natin. Pero yung isip mo, iyan pa rin yun. Yung physical bodies mo, iyan pa rin yun. Hindi porke naging Kristiyano ka, tumango sa ilong mo, pumugi ka, hindi. Nalinis yung isip mo, hindi. Nandyan pa rin yun. Sa katunayan ngayon, napanood mo na ng mga pornography noon, pag binalikan mo, inanap mo na dyan pa rin sa isip mo yun. Kaya nga sabi, palinis mo yan. Ipalinis mo yan sa end. Sabi nga, sanctification is a decision. Jesus, the Christ, the Lord, the King, will deliver us from our enemies, not from our friends. Kasi kung ini-enjoy mo yan, paano ka i-deliver ng Lord? Paano ka ililigtas? Kaya you need to make a decision, a commitment, and hard work. Kaya sabi hard work, kasi alam ng Diyos, hindi madali. Diba na po? Hindi po madali yun. It's a process. So, he that is slow to anger, sabi ng Proverbs 16:32, is better than the mighty. And he that ruleth his spirit than he that take a city. Mas maigi daw yung may slow, yung may pasensyoso. Kasi kapag galit tayo, doon tayo nakagawa ng mga bagay na hindi natin gusto. Nakakapag-revenge, nakakapag-igande, nagagawa ng kung ano naman, sexual immorality, ano man. Sige, libangin mo ko! Kasi may galit ano po. Kaya nga sabi, he is slow to anger is better than the mighty. Kapag kaayos ang puso mo, hindi mo naman gagawin Tama? In he that it rule his own spirit than he that taketh city. Sige po. Number 2, relate with brotherly love. Kasi nga, pamilya na tayo Wala nang mali siya, wala nang, di ba Pamilya ka nga sabi, tignan nyo. 1 Thessalonians 4:9, but concerning brotherly love, you have no need that I should write to you, for you yourselves are taught by God to love one another. And indeed, you do so toward all the brethren you are in all Macedonia. But we urge you, brethren, that you increase more and more. Ano sabi? Before brotherly love can take place in our lives, living a sanctified life is necessary. Renewing of the mind, undergoing brokenness, strengthening our mind, emotion and will, and abstentions are necessary. Abstaining from the past works of darkness. Yan, yung pinapanood, yung ginagawa mo nung nasa kadiliman ka pa. Pornography, fornication, babae dito, babae doon, lalaki dito, lalaki doon. Lasciviousness, mga walang sawang na pagsasaya, puro bar dito, bar doon. Diba? Naranasan na po natin yun Diba? Hindi pa? Enough is enough, tama na. Kaya nga tayo tinawag na ng Lord Tama po? Kaya sabi, it is absolutely necessary. Tanungin mo yung katabi mo, babalik ka pa ba doon? Sa huli, lagi lang tayong biktima. Lagi lang tayong sugatan. Lagi lang tayo naiiwang api. Sabi nga, parang kaming mga lalaki, lagi lang kaming ginagamit. In other words, para lang daw tayo nagiging basahan pag kailangan. Tapos pag hindi na kailangan, wala na, iniiwanan na. Babalik ka pa ba doon? Hindi masaya doon. Tama? May peace tayo ngayon sa Lord. And let's pray yung kung sino ilalapit sa atin ng Lord na mamahalin natin ng sobra-sobra. Na mamahalin natin at iingatan natin.
natin. Amen? Amen. Sarap ipagluto ang mahal mo sa buhay. Amen? So, it's absolutely necessary for saints to live and relate with each other with eyes and heart of purity. Never speak harshly. Tignan niyo po ha. Ito yung verse natin. Kaya nga dito, bilang magkakapatid tayo, wala na dapat mga ganun. Amen? Brotherly love na nga eh. Kaya nga minsan, niyayakap mo yung kapatid mo, niyayakap mo yung... Kasi brotherly love na. Pray for it. Pray for it that it will manifest in your heart and in your soul. Kasi nga, ang pagtanggap lagi nasa isip ko, madumi ang isip mo, mali ang pagtanggap mo. Pero sa taong malinis ang puso't isip, wala nang bagay na madumi. Kahit na nga, nangyari pa, nasiraan o ano man, hindi, may tinuturo lang si Lord. Hindi pa rin negative, hindi pa rin maapektuhan na negatibo. Hindi, may tinuturo lang si Lord. Hindi nagkulang. Hindi, baka ganito lang. Tignan niyo po, never speak harshly to an older man. Huwag daw tayong magsasalita ng harsh sa mga nakakatanda sa atin. Kahit naman nung elementary days natin, yung tinuturo pa di ba, no? Maging marespeto at maging magalang. Kaya ako galit ako sa bata-bata pa lang, sagot-sagutin mo yung matatanda. Disrespect mo yun. Shame on you. Tama? Sabi, never speak harshly to an older man, but appeal to him respectfully as you would to your own father. Pag nakakatandang lalaki, igalang mo daw na parang tulad ng tatay mo. Kapag nakakatandang babae, igalang mo na tulad ng iyong nanay. Talk to your younger men as you would do your own brothers. Sa mga nakababatang lalaki, kausapin mo daw, pakitungan mo daw sila na parang kapatid mong nakababatang lalaki. Treat older women as would your mother. Sa mas nakakatanda naman sa iyo, igalang mo sila. Sa mga nakakabata naman sa iyo o mga kaedad mo, treat younger women with all purity as you would your own sisters. Ang tingin mo dyan nga, kapatid Ba't pag narasaan mo ba yung kapatid mo? Di ba? Kaya nga, God bless po. Hanggat maaari. Amen? But still, pag-pray nyo kung mayroon man, palinis nyo sa Panginoon yung puso't isip nyo. Amen? Kasi nga sabi ko nga, magkakapatid na tayo, magkakapamilya na tayo. Again? But still, mayroon din tayong process na binibigay doon. Kaya sabi, yan po, lead a responsible life. Dito sa atin, mayroon tayong sinasabing homogeneity. Pag sinabing homogeneous, mayroong cell group na pagka medyo hindi pa nade-develop ng maturity, lalaki sa lalaki pa, babae sa babae. Kasi para iniiwasan natin yung ganun. Kasi kapag hindi pa ganun kalawak yung isip, minsan sila nagliligawan. Minsan sila nagkakatuluyan. Minsan sila nagkakaroon ng affair. Kaya, opposite sex, maging maingat kayo sa isa't isa. Kahit pagte-text ni lalaki sa babae na hindi nyo naman asawa, bakit mo tinetext? Anong meron? Alam nyo ba na even sa text, mayroon din po yung sensation? Sumagot pa si Nord. Para kang kinikiliti Ano? Walang aamin? Amin! Tama? Kaya iwasan nyo po yun. Sexual immorality po yun. May sensation yun Ba't mag-isa ka, no? Ngingiti ka. Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Buti hindi ka tinatapik ng anghel, Uy, anong nangyayari sa'yo? Kaya, i-message mo, kung yan ay brotherly love or sisterly love, message mo. Pero kung something wrong at may nararamdamang sensation, cut it off, abstain from sexual immorality. Amen? Lead a responsible life, 1 Thessalonians 4:11, that you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands, as we commanded you, so that your daily life may win the respect of outsiders, and so that you may lack nothing. Para daw makuha nila yung respeto, kasi kung, sabi nga, huwag mo daw pakialaman yung buhay ng may buhay, mo sila. Amen? Huwag kang pakialamero, lalo't di ka naman binibigyan ng pahintulot na makialam. Yeah, with all due respect, if you will allow me, sige pastor, magsalita ka. Sino dito yung may gustong i-share? Doon, mag-share ka kasi binibigyan ka. Pero lalo kung mga nakatalikod naman at sinisira mo, ano po yan? Mali po yun. Hindi po yun nararapat na makita sa mga buhay na natin ngayon. Sapagkat I do believe, binago na tayo ng Diyos. Amen? Binago na tayo ng Diyos. Sabi nga, kung may problema ka sa kapatid, kausapin mo siya ng masinsinan. Kasabi mo, wag na yung, sabi, mind your own business.
and to work with your own hands. Sino lang yung makikialam sa iyo? Of course, yung mga delegated authority. Hindi mo po pwedeng sabihin sa pulis na nagtapong ka ng basura dyan, mind your own business, hindi, huliin ka nun. Talagang pupusasan ka nun. Yung mga cell leader mo, talagang papakialaman ka niyan. Yung mga pastors-pastoran nyo, talagang papakialaman ka niyan. Amen? Kasi nga, mayroon silang authority to watch for your souls. Kung mali ka na, re-review ka niyan. Hindi mo po pwedeng sabihin sa cell leader mo, mind your own business, sabi ni pastor. Hindi po, hindi ko agreean po yun. Mali po yung context ng paggamit. Tama? Nakuha nyo? So, and to work with your own hands as we commanded you, so that your daily life may be respect outsiders. Living life on earth is a great responsibility no one can ignore. Living a quiet life means containing life's responsibilities. Sino dito yung nagnanais na gusto ko lang makapamuhay ng simple tahimik? O iyan, living a quiet life means containing life's responsibilities. Ang totoo, walang ganun, talagang mayroong great responsibility tayong dapat kaharapin. Containing life's, ang tawag doon, dream. You are dreaming. Pero pag sinama mo ng action, when action plus dream, successful yun. Fulfillment na yun. Di ba, no? Salamat sa Lord. So, responsibilities, po pwede naman yun, magtanim ka na ngayon ng mabubuting bagay nang sa ganun maranasan mo yun. Amen? So, within bounds of your means and avoiding becoming a burden to others. Here, the value of labor and hard work is emphasized in order to sustain family needs and to be a good model to others. Sabi nga ng Diyos, you will be the head and not the tail. Ikaw ang magpapautang, hindi ikaw ang mangungutang. Amen. Praise God. Yung iba, gusto nyo mangutang pa rin? Ikaw ang magpapautang, hindi ikaw ang mangungutang. Amen. Parang ayaw nyo. Basta may utang talaga eh. Hindi. So, wait in expectation of the Lord's return. 1 Thessalonians 4:15, for this we say to you, pasensya na, medyo mahaba talagang kailangan natin talakayin talaga eh. No? Gusto ko nga putulin sana, susunod na linggo, pero ngayon na, tapusin natin. For this we say to you by the word of the Lord, and we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Yung mga nauna na namatay, na mananampalataya ng Panginoon, pag dumating ang Panginoon, sila ang unang kukunin ng Panginoon. Tayo nabubuhay, saka pa lang tayo pag kinuna yung mga namatay. Nakuha niyo po? Kaya sabi nga, sa mamatay sa mabuhay, sa Panginoon tayo. Coming of the Lord will by no means precede those who are asleep, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trumpet of God. Pag narinig daw natin yung sigaw ng arangel at yung trompeta ng Diyos. And the dead in Christ will rise first, then we who are alive and remain shall be caught up together. Ang sinasabing rapture, wala daw sa Bible. Pero ito po yun. Shall be caught up means rapture. Amen? Kaya kapag kasinare nyo po yung rapture, yan yun, shall be caught up. Yung mga kinuha, na-rapture ka. Kasi unahin-kunin yung mga namatay. Ay, paano pag buhay ka? Caught up. Bigla ka na lang nawala. Kaya sabi, lahat tayo mamamatay. Hindi po. Ito yung verse na magpapatotoo. Po pwedeng hindi mo rin maranasan na ikaw yung mamatay. Pag dumating si Jesus, ang Panginoon natin, bukas, nabuhay ka pa, mauna lang yung mga namatay. Ngayon, hindi mo na maranasan mamatay. Mararapture ka na. Amen? Together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Amen? Our blessed hope is the return of the second coming of our Lord Jesus, when our mortal bodies shall become immortal, when our earthly labor would cease to be burdening us. We shall be totally free from this world of sin and curses, deceitful and lies. It would be a paradise restored for all who are ready, where there is true peace and prosperity for everyone. Kapag nandun na tayo, hindi ka na daw mabubudol. Hindi ka na may scam. Hindi ka na maluloko. Sabi nga, in the presence of God, He shall wipe away all our tears from their eyes. And there shall be no more death, neither sorrow, nor pain, nor crying. There shall neither be any more pain, for the former things are passed away. Wala na dun pasakit, wala nang stress. Hindi ka na magagalit ng todo-todo doon. Salamat sa Lord. Wala nang mga stretch mark sa mukha sapagat di ka na-stress. Salamat sa Lord. No? So, this event should keep us always ready and sanctified, since we do not know the day or the hour of His coming. We should always be in great expectation for the great day to come. Those who are not expecting would be in great dismay and shame, for they have not prepared for the great day. Kaya tayo, pinapanatili natin. Diba? Hanggat maaari na makapamuhay tayo ng maayos. Kasi one day, pag dumating si Lord, napakasarap na abutan tayo.
na naglilingkod na nanampalataya sa Kanya. Ano sabi ng Lord? Well done. Napakasarap po na bago kumarap tayo sa Panginoon, ito yung marinig natin. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your Lord. Alam ng Diyos yung hirap mo dito, yung pagsusumikap mo, yung hinaharap mo, mga testings, persecutions, pero nagpapatuloy ka na. Dumating si Lord one day, maririnig mo yun. Well done, my good and faithful servant. And salamat sa Lord. Yun na po yung last po natin. Salamat sa Lord. Salamat po. Kala ko mayroon pa, last na po pala yun. Salamat po sa Lord. So, amen. So, salamat po sa Lord sa mensahe po natin na dito po pinapaalalanan tayo na makapamuhay po tayo ng may kabanalan, maging maingat. But one thing for sure na tinuro sa atin ng Lord, hindi po natin kaya kung tayo lang. Tama? And again, sabi nga, abstain from sexual immorality or kung ano-ano man mga kasalanan. But sabi nga po dito, ako po, if you will ask me, I do believe with all my heart na wala naman po talagang masamang tinapay. Niwala kayo doon. Wala naman po talagang masamang nilikha ang Diyos. But along the way ng ating journey, so-called life, siguro, along the way, you are disappointed, nasaktan, o gustong makaganti, o gustong mag-revenge, kaya ka nakakagawa ng mga pagkakasala. Kaya minsan naisip mo, gawin mo na lang to, o ganito, dahil hindi ka naman naiintindihan. Or along the way, no one appreciate you, or no one acknowledge you. Or along the way, ikaw na yung gumawa ng mabuti, pero ang binalik sa'yo masama, or ano pa man, and hindi pa man ganon, naranasan mong mapahiya, or ma-persecute, o mapagsabihan, ng kung ano-anong masasakit na salita, even yung ibay or pawang kasinungalingan. Sabi nga, our words, our action, and our words, sabi nga po, our actions speak louder than our voice. Di ba? And even yung words po na yun na lumalabas sa atin, sa mga kapatiran natin, kapag ka nasugat ka po, sabi nga, time can heal, pero hindi. Hindi po time can heal eh. Alam niyo po kung sino lang nakakapag-heal? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo. For He alone is our great physician. Kaya po sa mga oras po na ito, I am here. Ito po yung laman ng puso ko na mensahe ng Lord. I am here to encourage you. Huwag kang susuko. Just stand up with your faith. Kita ng Diyos yung mga pinagsumikapan mong gawin. Be consistent. Sabi nga, it takes a decision and a commitment and a hard work. But along the way, I do believe, alam ng Diyos ang pangangailangan ng bawat isa. God knows and He cares. And God knows how to comfort His or her servant. Kaya sa mga oras po na ito, alam niyo po, mensahe ng Lord, mag-release ng healing. Hindi ko po alam kung ilan po sa inyo sa mga oras na ito ang may mga sugat na dala-dala o anuman po. Pero alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, God knows and He cares. Ang mensahe lamang po ng Lord sa haba-haba po na yun, healing po. Para makapag-umpisa ka ng tama muli. Para makapag-umpisa ka ng masaya ba? Mapayapa ang puso at isipan. Kaya po sa mga oras po na ito, I open it up the altar of the Lord and let that great physician heal you right now. Sino man po sa inyo ang gusto pong, yung alam mo sa sarili mo, oo nga po Lord, I need healing. When you hear the voice of the Lord, do not harden your heart. May I request you to stand up kung sino po yung nangangailangan ng healing sa oras nito. Thank you, Lord. Alam niyo po, kapag hindi natin nasabi o hindi natin naipagtapat
yung tunay nating nararamdaman, lalo lang tayong nagkakasala. Lalo lang tayong nagkakasala at nasusugatan. Mahirap naman po kasing magtapat o magsabi sa mundo. Kasi pagka tayo umamin sa mundo, baka maaari tayo mapagtawanan pa. Ano po? I do believe as a human created by the Lord, we are created to love and to be loved. Kaya, yun lang naman ang hangad natin. Di ba po, yung mahalin at magmahal. Sabi ko nga po, but along the way, minsan yung nakasugat pa sa'yo, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga minamahal mo. Pero again, I am here to encourage you. Walang masamang tinapay, marahil nagawa mo yun dahil you are in the darkness po, you are wala pa sa Panginoon, or at some point, nasa Panginoon ka na, then masyadong yung pressure ng spiritual warfare, you give in into that pressure. But here I am, standing in front of you. God wants to encourage you. Alam ng Diyos ang bawat pagsusumikap mo. Alam ng Diyos ang bawat pagpapagal mo. Kaya sa mga oras po na ito, nais ng Diyos na magpatuloy ka. Alam mo kung bakit? Dahil gusto ka niyang makasama. Gusto kang mayakap ng Diyos. Ang tanong, ikaw ba gusto mo ba bang magpayakap sa Diyos? Kaya po, continue ka lang, magpatuloy ka lang, live a life consecrated. Consecrate yourselves. For tomorrow, we don't know. Mayayakap na natin ang ating pinaglilingkuran at maisumbong natin at maisabi natin ang lahat. Alam mo po, ang pamilya po natin, mahal natin sila. But one thing for sure, mas mahal sila ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang may likha sa kanila. Kaya it's between you and the Lord right now. Sa paglapit mo sa Diyos, alam ng Lord ang laman ng puso mo. And as the Bible says, delight yourself unto the Lord and He will grant the very desires of your heart. Kung ikaw ay nadapa, bangon ka lang, pagpagin mo. Naniniwala ko, kaya mo po yun. At magpatuloy ka with that consecrated life. Sabi nga po, every day is a new day. And every day is a blessing. Signifying God giving us a chance na makapag-umpisang muli. Inaanyayahan ko po kayo. Ano man po ang laman ng bawat puso niyo po, the Bible says, cast all your cares to the Lord, for He cares for you. Hanap ka ng comfortable place mo. Kung ikaw ay masyadong dikit, sige po, hanap ka ng lugar na masyado kang na makapag-open ka sa Lord. Wala naman po tayong ibang mapagsusumbungan kundi ang ating Panginoon. Amen? Kaya po sa mga oras po nito, I give you a moment of silence. It's between you and the Lord. And as you open your heart, dalhin mo lang tong salita na nito. Cast all your cares to the Lord, for He cares for you. Ibigay mo lahat ng alalahanin mo sa Diyos, sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa iyo. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Kung paano po hindi lingid sa inyo ang aming mga pagkakasala. Naniniwala din po kami na hindi rin po lingid sa inyo ang bawat pagsusumikap. Napakahirap po nito sa amin sapagkat alam niyo po at alam po namin na kami mahina. Pero sa kalakasan na pinagkakalob niyo po, Lord, kami po'y nakakapagpatuloy. Maraming salamat po. Sa mga oras po na ito, Panginoon, sinabi ko na po ang pinapasabi niyo po. Na gusto niyo po silang pagalingin. Isa lamang po. Just open up your heart right now and confess ano man po yung mga nagawa niyong kasalanan. Just submit it to God. Lord, maraming salamat po. Nakikisa po ako sa aking mga kapatid na nandito. Kalaati ka lang po yan.
Lumalapit po kami sa inyo, hindi po dala-dala anumang kabutihan. Hindi po kami, lumalapit po kami sa inyo hindi sa bunsod ng aming anumang katuwiran, anumang kagalingan, anumang karunungan. Lumalapit po kami bunsod ng aming pangangailangan po sa inyo. Na dahil tanging kailangan po nakapagbigay ng kapayapaan at kagalingan. Tanging kailangan po nakapagbigay, kayo lang po may kakayanan ng mag-restore ng bawat puso at isipan. As you says to Prophet Jeremiah, kung ang palayok ay nababasag at dinadala sa manlilok ng palayok na siyang may gawa nito. Kami po, Panginoon, pagka kami po ay may basag, kami po ay may sira ang puso, kapag kami basag, saan po kami lalapit? At nandito po kayo sumasagot, come, all of you who are wearing heavily burdened, and I will give you rest. Lapit po tayo sa Panginoon. You can bow down, you can kneel down to the Lord. You can kneel down to the Lord. At maaari mong ipagtapat, sabihin lahat ng pinagdaraanan mo. Marahil yan ang testing mo ngayon. Marahil yan ang temptation na gumugulo sa iyo. Marahil yan ang pinagdaraanan mo, Lord. Kung hindi niyo po ako tutulungan, hindi ko po kaya. But right now, in the name of Jesus, I speak the anointing be upon you in the name of Jesus. Nakakailanganin mo na siyang magbigay sa iyo ng kakayanan na mapagtagumpayan mo bawat pagsubok, ang bawat pinagdadaanan mo in the name of Jesus. Hallelujah. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus, sino po dito ang nangangailangan ng healing? Can you lift up your hands towards heaven as high as you can? In the name of Jesus. Sino dito nangangailangan ng healing? Lift up your hands as high as you can. Lord, maraming salamat po. Ito po ang mga minamahal po ninyo, Panginoon. Lumalapit, nagpapakumbaba. Umaamin, Panginoon ko, na nangangailangan po ng inyong pagkalinga. Sa mga oras po na ito, Panginoon, nakikisa po ko sa kanila, lahat po kami lumalapit sa inyo. Let your healing upon healing be upon them in the name of Jesus. In the name of Jesus. Let your healing upon healing. I release healing in the name of Jesus. 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 I speak healing in the name of Jesus. I speak healing in the name of Jesus. I speak healing in the name of Jesus be upon you right now. As the Lord says, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. In the mighty name of Jesus, I speak healing be upon you. In Jesus' name. In the name of Jesus. Lord, pawiin niyo nga po anuman pong pasakit, anuman pong kabigatan sa kanilang mga puso. In the name of Jesus. Huwag niyo pong hayaan na may lalabas po na ni isa man nang hindi naranasan at hindi po natanggap ang kagalingan na pinagkakalob niyo po. In the name of Jesus, I decree and I declare that you, O Lord Jesus, is our foundation. You, O Lord Jesus, is our Savior. You, O Lord Jesus, is our great healer. You, O Lord Jesus, is our head. Kaya po sa mga oras po nito, minister to each one of us in the name of Jesus by the healing in your hands. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Be healed. In Jesus' name. Speak healing. In the name of Jesus. Salamat po. Thank you, Lord Jesus. Even kay Kuya Lester, Lord, I speak healing sa kanya. Even sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon, I speak healing in the name of Jesus. Let that healing and deliverance be upon each one of you in the mighty name of Jesus. As you cast all your cares to the Lord, ipagkatiwala mo na po sa Panginoon ang lahat. For He is the God who loves each one of us.
Maraming salamat po, Panginoon. Tinataas po namin ang lahat ng alalahanin namin sa inyo, Panginoon. No, acknowledging na kayo po ang Diyos na may likha ng langit at lupa. At wala pong imposible at wala pong mahirap sa inyo. In the name of Jesus, as we open up our hearts to you, let thy healing touch be upon each one in the name of Jesus. Healing sa mga sugatang puso in the name of Jesus. Healing sa emotional torment in the name of Jesus. Let there be inner healing in the name of Jesus. And as you receive your healing, release forgiveness right now. Sige po, kung meron pong nakasakit sa inyo, just release forgiveness. The same time you release forgiveness, the same time you release yourself and you receive your healing. I will lead you in a simple prayer of repentance and releasing forgiveness. Lord Jesus, inaamin ko po na ako po'y nagkasala sa inyo. Sa mga oras po na ito, nais ko po na matanggap ang kapatawaran at kagalingan na handog po ninyo. Ako po ay nagdidesisyon by your mercy and by your grace. Pinapatawad ko na po ang mga taong nakasakit po sa akin. It's between you and the Lord. Sabihin mo ang kanilang pangalan and release forgiveness sa kanila. Pinapatawad ko na sabihin mo po. It's between you and the Lord. In the name of Jesus. And as you says in your word, Lord, bless those who persecute us and forgive those who offended us. We release forgiveness and we bless them. In the name of Jesus. The same time you release forgiveness, receive your healing in the name of Jesus. I rebuke every spirit of unforgiveness. I rebuke every spirit of doubts and fear in the name of Jesus. Hatred and bitterness be gone in Jesus' name. Release forgiveness and the same time you receive your healing in the name of Jesus. Sa pangalan ng Panginoon, I now release healing be upon you. In the name of Jesus. Be healed at magpatuloy ka sa Panginoon with a consecrated life. Delight yourself once again to the Lord. And you will see great and mighty things, favor upon favor, shall happen all upon your life in the name of Jesus. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po, Holy Spirit. And continue to bind us with your love, with your joy, and with your peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you, Lord Jesus. Thank you. We submit to you, our God, and we resist every devil. In Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat po. All the glory belongs to the Lord. Sige po, kung may katabi kang babae o may katabi kang lalaki dyan, pwede mo po siyang yakapin sa mga oras nito, pwede mo po siyang tapikin. In the name of Jesus. Continue to bless them. In the name of Jesus. Maraming salamat. All the glory belongs to the Lord. Maraming salamat po. Hallelujah. Amen and amen. Salamat, Lord Jesus.